Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos na banal, Ama naming kinikilala, pinapupurihan, sinasamba at pinasasalamatan. Sa mga sandaling ito, Panginoon, tanggapin mo ang kaloob naming sarili sa iyo. Kami, Panginoon, ay nakitipon at sumasamba sa iisang pangalan mo. Ikaw ang Diyos na banal, Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang Diyos na pinagmumulan ng aming buhay at ng lahat ng aming ikinabubuhay. At Ikaw ang Diyos na tapat sa iyong mga pangako. Narito kami, Panginoon, lumalapit sa iyo, tumihiling, nabasbasan mo, Panginoon, ang gawain mo dito sa lupa. Ang gawain mo dito sa lugar ng Taynan. Lalo na, Panginoon, sa mga sandaling ito, na sila ay nagse-celebrate ng 27th year anniversary. Panginoon, puspusin mo sila ng biyaya. Puspusin mo sila ng siksik, liglig at umaapaw mong biyaya. At ipagalog mo sa kanila, Panginoon, ang kapangyarihan upang maipahayag ang kabutihan mo, upang maipahayag ang kapangyarihan mo. Narito kami, Panginoon, tumihiling din sa iyo na isugo mo ang iyong banal na Espiritu Santo. Lukuban mo ang banal na lugar na ito. Lukuban mo ang aming mga puso, ang aming buong pagkatao, upang, Panginoon, ang banal ng presensya ang manahan sa aming puso. At nawa, Panginoon, ang mga salitang aming pagsasalusaluhan sa araw na ito ay maging kapangyarihan na parang tabak na dalawa ang talim na tutusok at titimos sa aming mga puso upang mabago kami, upang lumakas kami, at upang maging malaya kaming magpagamit sa iyo. Narito kami, Panginoon, tumihiling din sa iyo. Itinataas namin ang lahat ng aming mga kahilingan. Lalo na, Panginoon, ang kahilingan namin para sa kagalingan ng lahat ng uri ng karamdaman. Physical man o spiritual, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, aming hinihiling na ito'y iyong pagalingin. Kaya rin, Panginoon, naghihiling sa iyo ng aming mga financial na request o mga request na kailangan ng aming pamilya at mahal sa buhay. Alam namin, Panginoon, na nalalaman mo ang lahat ng aming mga kailangan. At kayo ang nagpro-provide dahil kayo ang Diyos who is the great provider. Kaya naman, Panginoon, inaangkin namin ang katagumpayan ng gawain mo. Ang katagumpayan ng mga sandaling ito at mga susunod pang sandali. In Jesus' name. At ang lahat po ay tinataas namin sa iyo, pinasasalamatan namin sa iyo, at ibinabalik ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba. Ikaw ang isang Diyos sa tatlong pagkapersona, Ama, Anak at Espiritu Santo. Kasama po at sa tulong ng panalangin ng aming inang si Maria at ng lahat ng mga anghel at banal sa kalangitan, pinapupurihan ka namin, pinasasalamatan ka namin, ngayon at magpakailanman at magpa sa walang hanggan. Amen. Purihin ang Panginoon.
Masaya ba ang mga anak ni Yahweh El Shaddai? Masaya kayo kasi may hometown kayo. Salamat kay Father Peter. Okay. So, ang salita ng Diyos na ating pagsasalusaluhan ay mula sa Aklat ng Exodus, Kabanata 34, talata 6 hanggang 7. Maikli lang. Kasi maikli lang pala yung oras ko. Bali, may 30 minutes na lang pala ako, no? Ang pinipare ko pang isang araw. Ikakat natin na. Okay, so babasahin ko sa wikang Ingles, ano? This is from the book of Exodus, chapter 34, verses 6 to 7. The Lord passed before him and proclaimed, the Lord, a God merciful and gracious, slow to anger, and abounding in steadfast love and faithfulness, keeping steadfast love for the 1,000th generation, forgiving iniquity and transgression and sin, yet by no means clearing the guilty, but visiting the iniquity of the parents upon the children and the children's children to the 3rd and the 4th generation. My brothers and sisters, the word of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Amen. Masaya ba kayo? Amen. Buhay ba kayo? Amen. Tama kayo makinig? Amen. Sige, mag-cellphone na kayo. Huwag matutulog, ha? Ako nakatulog na ako dun sa loob. Una, may aircon. Pangalawa, ako lang mag-isa. Kaya lang nagigising ako kasi ang saya-saya nyo. Sabi ko, bakit biglang sumaya? Nagkuhan ako, na-curious, lumabas ako. Nakita ko si brother, may hawak ng maraming red envelope. Yung pala nagbigay na si Father Peter. Kaya wag kayong matutulog kasi mawawalan kayo ng red envelope. Kita nyo, wala akong red envelope. Nauna na ako, binigyan na ako sa Father Peter. Okay, mga kapatid, tayo ngayon ay, kasi may kita yung oras natin, ano? Hello? Masyadong high-tech ito. Yung bang nag-blink kasi, sabi pa kay sister, ano yun? Sasabog kaya ito? Ayun, nag-blink na kasi siya. Hello? Hello? Okay. Sige. Oo, hindi daw ayun. Pamatagalan yan, Pat. Pamatagalan. Ako na lang dito. Hindi ako lalakad-lakad. Hindi ko tuloy makikita doon kasi matutulog doon sa... alam ko, kwanto ha, holy hour ano, kasi hapon. Alam namin ni Father Peter itong oras na ito. Okay, bigyan natin muna ng context, ano? Kasi ang binasa natin ay salita ng Diyos, ano? Nagpakilala ang Diyos kay Moses. Alam natin na nagpakilala na ang Diyos kay Moses bago dito. Saan nagpakilala? Natatandaan nyo yung burning bush? Parang ngayon lang narinig. Hello? Yes. Ano lang sa dalawa eh, naanto kayo o kulang yung humpaw, Father? Kailangan yata, pag may sasagot, dapat may sasagot, may humpaw. Palagay ko may sasagot eh. Yung burning bush, hindi ba yung nasusunog yung bush, pero hindi siya nagpiliya, pero hindi siya nasusunog. Hindi siya Kumakalat. Hindi siya kumakalat. Anong tawag ko? Yun ba, hindi siya natutupok. Hindi siya natutupok. Nagliliya pero hindi natutupok. Tapos tinawag niya si Moses, di ba? Moses. Pag tumawag ang Panginoon, usually sa Biblia, 2 beses. Ibig sabihin noon, ine-emphasize niya yung pagtawag, ikaw ang tinatawag. Hindi si Moses ang nagtitinda ng barbecue o ng kung sino man, ikaw ang tinatawag. Kaya kung makikita nyo, Moses. O kaya Martha.
Di ba? Yung sa New Testament. Para i-highlight na ang pagtawag ng Panginoon, tinatawag ang isang tao sa kanyang pangalan at tinatawag mismo yung tao na yon. Anyway, tinawag si Moses at sinabi niya na narinig ko ang pag-iyak ng iyong kababayang Israel sa Ehipto at narinig ko at ngayon ay gusto ko itang isugo. Tapos lumapit siya kasi nagtaka siya. Huwag kang alisin mo ang panyapak mo dahil banal ang iyong tinutungtungan. Tapos nag-usap sila. Tapos bandang huli, nung kalagitnaan, sabi niya, sino ang sasabihin ko na nagsugo sa akin pag tinanong nila ako? Nagpakilala ang Panginoon, sabi niya, ako ay si ako nga. I am who I am. Tatandaan niyo? Uso naman yung YouTube. YouTube mo. Okay. Yung pala yung sinasabi ni Father. Anyway, tapos ito, nagpakilala uli ang Panginoon. But this time, this is different. Why this is different? Kasi ang hinihingi ni Moses, gusto niyang makita ang kalwalhatian ng Panginoon. Gusto niyang makita. Kasi chapter 34 na ito, ibig sabihin nagpakilala na ang Panginoon sa kanya ng matagal. So nakasama na niya ang Panginoon pagkatapos silang iligtas mula sa kamay ng mga Ehipto, patawirin sa pulang dagat. Pagkatapos sa kapangyarihan ng Panginoon, pinatay niya ang lahat ng mga kalaban ng Israelita according sa Biblia. So ito, tapos nasa wilderness na sila. So nandoon na yung ang Panginoon at si Moses ay mayroon ng maganda yung intimate relationship. When I say intimate relationship, they are in constant communication. At si Moses ang representative ng Israelites. Ibig sabihin, si Moses ang kumakausap sa Diyos at si Moses ang kinakausap ng Diyos. Okay. So, ngayon, gusto ni Moses ngayon, sino ka ba Panginoon? Gusto kong makita ang iyong kalwalhatian. Kaya ang sinabi ng Panginoon sa kanya, umakyat ka sa bundok ng Sinai, at doon ipapakita ko sa iyo ang aking kalwalhatian. Parang gano'n lang yung request, Lord. Kasi bakit? Pag humiling ka na, Lord, ipakita mo sa akin ang iyong kalwalhatian, you're asking the Lord to reveal Himself as He is to you. Wow, big time. Masyado namang close. Kasi papakilala ni Lord yung sarili niya. And no person knows God but God Himself. So napakalaking bagay ito. Kaya nung nandun na siya sa Mount Sinai, dumaan ng Panginoon na isang hangin. Anyway, isang hangin. Tapos nagpakilala, may boses siyang narinig at sinabi nga, yung binasa natin, the Lord, I am, ano nga? The Lord, a God merciful and gracious, slow to anger, steadfast love and faithfulness, forgiving iniquity. Itong lima na ito yung tandaan natin dahil ito yung pag-uusapan natin sa maikling panahon. Sa maikling sandali. Kasi ito yung, kung ano kasi yung concept natin sa Diyos, yun yung, kung ano yung concept natin sa Diyos, iyon ang paraan ng pagsamba natin sa Kanya. For example, may paborito kang cake. Gustong-gusto mo yung cake nito, hindi ka kakain ng cake kung hindi iyon yung cake. Tama? Amen. So, kailangan mong bilhin, para lang naglilihan, So, bibilhin mo yung cake na yon at hindi ka kakain kung hindi yung cake na yon, ibig sabihin, you worship that cake. You worship that because you like that cake so much that you wouldn't eat any cake but that. So, meron kang paboritong artista, meron kang paboritong sport, meron kang ina-idolize. Kaya nga uso yung American Idol, Philippine Idol, kung ano-anong idol. Kaya na bumukha na tayong idol. Kung paano natin sila sinusundan, kung paano natin sila hinahangaan, kung paano natin sila sinasamba, nagiging katulad nila tayo. So this is very important, and the most important thing in our life is to know sino ba ang Diyos. Kasi kung anong pagkakakilala natin sa Diyos, ganoon yung pagtanggap natin o yung pagsamba natin sa Kanya.
So kung paano natin sambahin ng Diyos, ganoon ang pagkakakilala natin sa Kanya. Kaya nga sa homily ko kanina, lumalapit ba tayo sa Diyos dahil may hinihiling tayo? Kung ganoon ang pagkakakilala natin sa Diyos dahil may hinihiling lang tayo, ang pagkakaalam natin sa Diyos, siya ay ATM. Yun lang. Pero dahil kung kailan ka lang may kailangan, doon ka lang hihiling, di ba? O, ganun din man sa ATM, di ba? Kung gusto mo mag-withdraw, tsaka ka pupunta sa ATM. O, pagka-withdraw mo, nanakaw, na-hold up, hindi kasi nag-iingat. Pagpunta mo, wala na palang laman. O, di paano na? Nga na. O, punta kay Father Peter, may hongpaw. So kung anong pagkakakilala natin sa Diyos, ganoon natin siya sasambahin. Because what we worship becomes us. Kung anong sa Tagalog, nahihirapan din ako. What we worship becomes like us. Okay? Who we worship becomes like us. So kung wino-worship natin ang Diyos, nagiging katulad tayo ng Diyos. Pero ang importanteng tanungin natin sa buhay natin, sino ba ang Diyos? Kaya napakaganda nitong topic na ito kasi this also relates to how Jesus revealed Himself in the New Testament. Hindi ba sinabi ni Kristo, ako ay mababang loob, I am meek and humble. Ilang ba natandaan ko? I am meek and humble. Alam niyo rin yan? Hindi rin ano. Nga rin ano. At yung pagpapakilala ng ating Panginoon ngayon dito, pareho. Kaya wag nating isipin, wag nating sabihin, mas type ko, mas gusto ko yung God of the New Testament. Kasi yung God of the New Testament nagpakilala, I am the Good Shepherd, I am meek and humble. Samantala yung God of the Old Testament, magagalitin, masungit. Siguro parang si Father Nars. Binata, tumatanda, sumusungit. Tawa naman. Tinakpan mo yung bibig mo. Kasi masyado namang obvious na. I'm just kidding. No. The God of the Old Testament and the God of New Testament are but one God. So, makikita natin dito, hindi siya magagalitin. Slow to anger nga eh. Slow to anger. Steadfast in love. Katulad ni Kristo, I am meek and humble. So, learn from me. Sapagkat ang pamato ko ay magaan, and so on and so forth. So, we will see kung sino ba ang Diyos. Kilalanin natin siya. Samahan niyo ako. Okay, una, ang sinabi, the Lord, the Lord. The word Lord, capital L-O-R-D. Lord. No? Hindi yung capital L at small O-R-D. Capital hat, L-O-R-D. And that means to say, the Lord, nagpakilala ang Panginoon. I am who I am. Yahweh. Y-H-W-H. Kasi sa salitang Hebreo, pagka sumulat sila, walang vowel. Ano nga yung vowel? A, E, I, O, U. Tama naman dito. Father, hongkong nga dyan. So, puro siya consonant. So, Y-H-W-H. Pero pag nagsalita sila, audible yung vowel, pero they do not write it kasi wala silang vowel. So, paano mo ito babasahin? Napakahirap basahin ito kasi hindi mo nga alam. Kasi you look at the character or the letters, pero hindi mo siya mababasa. So, kung paano nila ito binabasa, wala tayong alam. Hindi natin alam talagang paano nila ito basahin. Kasi bakit? Lalo ngayon, parang di ba may mga Hudyo pa naman ngayon, may mga Israelita pa naman ngayon, di, pakinggan natin sila kung paano nila ito basahin. Hindi nila binabasa. Why? Because they change it whenever they encounter the word Yahweh, doon sa kanilang binabasa, pinapalitan nila ito ng Adonai, which means Lord. Kasi bakit? Dumating sa punto, sa isang siglo ng mga Hudyo, na iniwasan nilang banggitin ang pangalan ng Panginoon directly, precisely because ayaw nilang i-blaspheme ang pangalan ng Panginoon. Napakabanal ng pangalan ng Panginoon para gamitin natin ang ating bibig na pinanggagalingan ng mantika, kasi kumain ka ng patatim. Yung bibig natin, ginagamit, kasi pinanggagalingan ng masama rin yung bibig natin eh. Amen. And there are
many moments in our life that we might blaspheme God using our mouth when we speak. So they prevented that. So paano nila babasahin? Kasi kailangan nilang basahin. Pinalitan niya ngayon ng isa pang salita na ang ibig sabihin ay Lord, which is God. Adonai. So pagka na-encounter nila, halimbawa nagbabasa sila, so when Adonai says he will proclaim his name before Moses, it means Adonai will reveal, pero ang nakasulat dito, God. Y-H-W-H. So ganun. Okay? So nagpakilala, the Lord, the Lord. Ako yun. Ay, hindi ako ang Panginoon. Ano sinasabi dito? That He is whatever I am, I will be. Yun ang ibig sabihin. Whatever I am, I will be. In other words, whatever this God is like, He is that way consistently. 24/7. Parang 7-Eleven. Parang McDonald's. Consistent. Kaya kung sino ang Diyos noon, at kung ano ang ginawa niya noon, gagawin niya sa kapanahunan natin ngayon. At siya pa rin yung noon na ngayon. Ang gulo, no? Tindihan niyo? So whatever I am, I will be. Nung panahon na yun, whatever He was at that time, He was. At this time, sa kapanahunan natin ngayon, iyon pa rin ang sasabihin niya. Whatever I am, I will be. Kaya mga kapatid, huwag tayong basta-basta susuko sa mga problema. Iniwan ka, loveless ka ngayon, Valentine's pa naman, napakasakit ng buhay. Tanong niyo kami ni Father Peter, mas masarap ang walang sakit ng ulo. Agad ganun lang eh, Peter. Pero huwag tayong basta bibigay sa mga problema, sa mga hinaharap nating trials sa buhay. Kasi bakit? Kasi minsan parang wala nang pag-asa, di ba? Bagsak na. Wala na, parang wala nang bukas. Kasi bakit? Yung Diyos noon na gumawa ng mga milagro, na nagligtas, na tumulong, na gumawa ng himala, gagawa din ng himala ngayon. Magliligtas din siya ngayon. Because our God is whatever I am, I will be. Okay, so yun yung una. Ngayon, dahil nga nag-prepare ako, pero hindi ko alam na meron nga pala ako yung dapat gumawa ako ng PPT. And anyway, yung salitang Yahweh, tsaka na natin pag-usapan. Kasi, Father, ano po ba talaga ang tama? Yahweh o Jehovah? O Jehovah? Ano? At saan po nanggaling tong Adonai? At paano po naging Yahweh? Di pa, paano napunta yung A tsaka yung... Anyway, ito, ibigay ko na lang sa inyo ito, Oo. Nandito. Anyway, baka maging parang klase ang dating, wala nang humpaw si Father Peter. Okay. Banggitin na lang natin, ano ba yung mga pangalan ng Panginoon? Mga pangalan ng Panginoon sa Lumang Tipan. Maririnig natin Elohim. Di ba? Narinig niyo na yung salitang Elohim. Alam niyo sa Italy, sa Milan, yung gawain doon ng El Shaddai, napakalaki nung time na, syempre, lahat naman worldwide. Pero sa Milan, aside from Hong Kong and USA, yung Italy ang marami, kasi maraming Pilipino. Anyway, naghiwalay. Usually, gano'n naman tayo, di ba? Mahilig tayo kapag-hiwalay. Iwanan mo, iiyak ka, tapos iibig ko ulit, saktan, iiyak ulit. Anyway, mahilig tayo sa hiwalayan. Iyon ang istorya ng buhay nating mga tao. At wag mo sabihin na parang ikaw lang ang iniwan at ikaw lang humiwala. Hindi. Ugali na ng tao yan. Mula pa nung una. Kaya tingnan nyo, magbabasa tayo ng Biblia sa unang chapter pa lang. Sa unang chapter ng aklat ng Biblia, makikita na natin kung paano humiwalay ang tao sa Diyos. At iyon yung kasalanan talaga natin, disobedience. Anyway, yung naghiwalay, so yung humiwalay na grupo sa El Shaddai, ang kanilang pangalan, Yahweh Elohim. Yung grupo nila, Yahweh Elohim. Itong Elohim ay salita ng ibig sabihin ay Diyos. Pero kasi itong H-I-M, Him, hindi siya na lalaki, kundi ito ay plural word for God. Kaya pag sinabi natin singular,
El. Pag sinabi natin pag ginawa natin plural, Elohim, ibig sabihin gods, many gods. Pero ginamit ito ng Israel na salita nila specifically sa Diyos na nagpakilala sa kanila. So it is not plural, but it is the God of Israel. So this is one of the names of God in the Bible, Elohim. Pangalawa, Yahweh. O, katulad ng sinabi ko nga sa inyo kanina na, huwag natin pag-usapan yan.